Luz! Pas! Dahan-dahan lang! Bumalandra ang sigaw ni Althea sa loob ng malawak na function hall, ngunit tila naging hangin lang ito sa pandinig ng kanyang 24 taong gulang na anak. Ang kambal, na kapwa nakasuot ng magkaparehong damit, ay masayang tumatakbo, paikot-ikot sa mga lamesa. Ang kanilang maliliit na halakhak ay sumasabay sa himig ng mahinang musika sa paligid. Napabuntong hininga si Althea. Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng bahagyang pag-aalala. Ito ang kanyang buhay. Isang magulo, maingay, ngunit puno ng pagmamahal na mundo. Sandali mga anak, muli niyang tawag. Sinusubukang habulin ang mga ito, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, sa pagliko ni Luz, hindi nito napansin ang isang matangkad na lalaking nakatayo, malapit sa entablado. Dire-diretso itong bumangga sa binti ng lalaki. Natumba si Luz, at sa pagtatangkang tulungan ng kapatid, natisod naman si Paz at bumagsak din. Agad na umalingaw-ngaw ang iyak ng dalawa. Naku po! Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo palapit. "Pasensya na po, sir. Pasensya na po talaga," sabi niya. Hindi man lang nag-aangat ng tingin habang inaalo ang kanyang umiiyak na mga anak. "Okay lang ba kayo, mga anak ko?" "Ang tuhod ko, Mami." Humihikbing sabi ni Paz. "Kasalanan po namin," sabi ni Althea sa lalaki habang pinupulot ang mga anak. "Sige na, mag-sorry kayo kay sir." "Sorry po," sabay na sabi ng kambal sa pagitan ng kanilang mga hikbi. "Okay lang, walang nasaktan?" Ang boses na yon, ang pamilyar na lalim, ang himig na 4 na taon niyang sinubukang kalimutan ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Althea. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang ingay ng paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang muka mula sa kanyang nakaraan. Isang muka na lumalabas lamang sa kanyang mga panaginip at sa kanyang pinakamalalim na kalungkutan. Ang perpektong panga, ang matangos na ilong, at ang mga matang iyon. Mga matang minsang tumitig sa kanya na may kasamang init at pagnanasa sa ilalim ng isang maulap na kalangitan sa isang gabing hindi niya kailanman malilimutan. Miguel Elizalde, nakaramdam siya ng pagkahilo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga alaala ay bumuhos na parang rumaragas ang ilog. Ang tunog ng ulan sa bubong, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang init ng kanyang katawan, at ang mga pangakong ibinulong niya sa kanyang tainga. Mga pangakong napako. Bago pa siya makapagsalita, ang atensyon ng kanyang mga anak ang pumutol sa sandali. "Mami, gutom na po kami," sabi ni Luz, hinihila ang laylayan ng kanyang bestida. Ang salitang mami ay tila gumising kay Althea mula sa kanyang pagkakatulog. Ito ang kanyang realidad ngayon, hindi ang nakaraan. Mas maaga ng araw na yon, ang mundo ni Dr. Althea Reyes ay payapa. Nasa loob siya ng kanyang maliit ngunit malinis na klinika sa Quezon City. Isang batang pasyente ang nakaupo sa kanyang kandungan habang marahan niyang sinusuri ang tainga nito. "Ayan, tapos na," sabi niya sa isang malambing na boses. "Ang galing-galing naman ni Marco, hindi umiyak." Ngumiti ang bata at ang ina nito ay nagpasalamat ng lubos para kay Althea. Ito ang pinakamasarap na pakiramdam, ang makatulong sa mga bata, ang magbigay ng ginhawa sa mga nag-aalalang magulang. Dito niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pangarap at lakas matapos ang gabing nagpabago sa lahat. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng karaniwang kaguluhan. "Mami!" sigaw ng kambal, sabay na tumakbo para yakapin ang kanyang mga binti. "Hello mga mahal ko," sagot niya. Hinagkan ang bawat isa sa ulo. "Kumusta ang araw ninyo kay Yaya?"
Ang kanilang maliit na apartment ay puno ng mga laruan, mga guhit na nakadikit sa pader, at ng walang katapusang tawanan at sigawan. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan siya ay si Mommy lang, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo, malayo sa anino ni Miguel Elizalde. Inihanda niya sila para sa medical charity event na yon. Isang simpleng pagtitipon para sa mga doktor, isang pagkakataon para makihalubilo at makahanap ng mga posibleng donor para sa kanyang planong palakihin ang klinika. Hindi niya inakala ni sa kanyang pinakamasamang panaginip na ang gabing iyon ang magiging lugar ng kanilang muling pagkikita. At ngayon, nakatayo siya sa harapan nito, ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Nakita ni Althea kung paano nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Miguel. Ang paunang pagtataka ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang bagay na mas matalim, isang dahan-dahang pagsisiyasat. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mukha ni Althea pababa sa dalawang bata na nakakapit sa kanya. Tinitigan niya ang mukha ni Luz. Pagkatapos ay ang mukha ni Paz. Nakita ni Althea ang pagkunot ng kanyang noo, ang bahagyang pag-awang ng kanyang mga labi. Nakita niya ang kalkulasyon sa mga mata nito habang pinagmamasdan ang mga pamilyar na tampok sa mukha ng kambal. Ang hugis ng mata, ang linya ng panga, mga tampok na hindi maikakailang minana mula sa kanya. Ang mundo ni Althea ay gumuho. Ang 4 na taon ng pinaghirapan niyang kapayapaan ay biglang nanganganib na mawasak. Bumalik ang tingin ni Miguel sa kanya. Puno na ito ngayon ng hindi maipaliwanag na emosyon. Gulat, sakit at higit sa lahat, hinala. Ang boses niya ay mahina. Ngunit para kay Althea, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Althea? Nakatayo lang si Miguel. Tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang Althea ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Ngunit sa nagaharing katahimikan sa pagitan nilang dalawa, umalingaw-ngaw ito na parang sigaw. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Althea na mabilis na napalitan ng purong takot. Isang takot na hindi niya maintindihan. Para itong isang mailap na hayop na biglang nasukol. Walang ano-ano'y hinawakan nito nang mahigpit ang kamay ng kambal. At sa isang mabilis na kilos, tumalikod ito at halos takbuhin ang daan palayo sa kanya. Hindi siya nakakilos para habulin ito. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Ang kanyang utak ay nagpupumilit na iproseso ang lahat. Si Althea, ang babae mula sa nag-iisang gabing, pinilit niyang ibaon sa limot pero hindi niya magawa. At ang 2 bata. Ang 2 batang iyon, ang kanilang mga mukha. Sa pag-alis ni Althea, isang alon ng mga bulungan ang pumalibot kay Miguel. Ang mga bisita ay nagtatakang nakatingin sa kanya, nagtatanong kung sino ang babaeng iyon. Ngunit hindi niya sila narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang biyahe pauwi sa kanyang penthouse sa BGC ay blanko. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa bintana ng kanyang sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang nakikita. Ang kanyang isip ay nasa isang lugar, 4 na taon sa nakalipas, sa isang madilim na silid, sa ilalim ng isang kumot. Kasama si Althea. Pagdating niya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Elizalde Tower kinabukasan, hindi siya mapakali. Ang kanyang opisina, na karaniwang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at kontrol, ngayon ay tila isang hawla. Sinubukan niyang magtrabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop, tinitigan ang mga numero sa screen, ang mga ulat ng kita, ang mga proyeksyon sa merkado. Ngunit ang mga numero ay nagsasayawan lang sa kanyang paningin. Sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang mukha ng kambal. Ang batang babae na may kaparehong tigas ng panga tulad niya. Ang batang lalaki na may mga matang tila salamin ng sarili niyang mga mata noong siya'y bata pa. Imposible. Pero paano kung hindi na niya natiis?
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Ramon. Sir Miguel, sagot nito sa kabilang linya. Ang boses ay laging kalmado at profesional. Ramon, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mababa at mariin. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Top priority. Confidential. Masusunod po, sir. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon na mahahanap mo tungkol sa isang babae, Dr. Althea Reyes. Ibinigay niya ang spelling. Lahat, Ramon. Gusto kong malaman kung nasaan siya nagtatrabaho, saan siya nakatira, at kung ano ang ginawa niya sa nakalipas na 4 na taon. Lahat. May particular po ba kayong impormasyon na kailangan, sir? Nag-atubili si Miguel sandali. Alamin mo kung may mga anak siya. Isang maikling katahimikan ang namagitan sa linya bago sumagot si Ramon. Sige po, sir. I'll get on it right away. Ibinaba ni Miguel ang tawag at tumayo. Naglakad siya patungo sa salaming pader ng kanyang opisina. Tinatanaw ang syudad sa ibaba. Ang syudad na parabang nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kawalan ng kontrol. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Lumipas ang ilang oras na parang mga taon. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sa wakas, tumawag si Ramon. Sir, may mga impormasyon na po ako. Sabihin mo sa akin. Utos ni Miguel. Umupo sa gilid ng kanyang mesa. Si Dr. Althea Reyes ay isang pediatrician. May sarili siya ng maliit na klinika sa Quezon City. Maganda ang reputasyon niya. Mahal siya ng kanyang mga pasyente, simula ni Ramon. Ayon sa mga record, hindi siya kailanman ikinasal. Humigpit ang pagkakahawak ni Miguel sa cellphone. Pero sir, nagpatuloy si Ramon, mayroon siyang 2 anak. Isang kambal, isang babae at isang lalaki. Naramdaman ni Miguel ang pagbilis ng kanyang pulso. Ilang taon na sila? Ayon sa kanilang birth certificate, sila ay isinilang halos 3 taon at 9 na buwan na ang nakalilipas, sir. 3 taon at 9 na buwan. Ang matematika ay simple. Masyadong simple, masyadong perpekto. Binilang niya sa kanyang isip. 4 na taon ang nakalipas mula noong gabing iyon. Ang isang 9 na buwang pagbubuntis. Napapikit siya ng mariin. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Sir, okay lang po ba kayo? I-send mo sa akin ang lahat ng nakuha mong impormasyon. Mga litrato, lahat. Utos ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas. Ilang sandali lang, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Ramon. Binuksan niya ito. Naroon ang mga litrato, kuha marahil mula sa malayo. Ang kambal, naglalaro sa isang parke. Nagtatawanan. Masaya. Pinindot niya ang screen, pinalaki ang mukha ng batang lalaki. Pagkatapos, ang mukha ng batang babae. Mabilis niyang binuksan ang isang folder sa kanyang laptop. Isang lumang folder na may label na family. Hinanap niya ang isang litrato. Ang litrato niya noong siya ay 5 taong gulang, nakatayo sa tabi ng kanyang lolo. Inilagay niya ang litrato sa tabi ng mga litrato ng kambal sa screen. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Nakakagimbal. Iyon na, ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ng kanyang puso, kahit na ang kanyang isip ay ayaw pang maniwala. Isang emosyon ang pumalit sa kanyang pagkalito at pagdududa. Isang malamig at matigas na determinasyon. Kailangan niya ng katiyakan. Hindi hinala. Hindi kalkulasyon. Kailangan niya ng katotohanan. Muli niyang tinawagan si Ramon. Sir? Ramon, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib sa ilalim nito. May isa pa akong ipag-uutos at gusto kong magingat ka ng husto dito. Ano po iyon, sir? Kumuha ka ng paraan. Kahit anong paraan. Kailangan ko ng DNA sample ng mga bata. Isang sandali ng pag-aalangan mula kay Ramon. Sir, medyo komplikado po iyan. I don't care how you do it. Putol ni Miguel.
Gumamit ka ng laway mula sa baso, isang hibla ng buhok mula sa suklay, kahit ano. Be discreet, be fast. Kailangan ko ng sagot. Lumipas ang 2 araw ng paghihintay na parang impyerno. Bawat minuto ay isang pagpapahirap. At sa wakas, habang siya ay nakatayo at nakatingin muli sa syudad, mula sa kanyang bintana, nagring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Ramon sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Ano na? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ramon. Sir, nakuha na po namin ang resulta. Isang pagkakataon lang yon. Paulit-ulit na sinasabi ni Althea sa kanyang sarili sa sumunod na 2 araw. Habang sinusuri niya ang lalamunan ng isang batang may lagnat, habang pinipirmahan niya ang mga dokumento, habang nagtitimpla siya ng kape. Hindi niya ako hahanapin. Isa lang yung aksidente. Sinubukan niyang kumapit sa kasinungalingang yon. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati. Ang kanyang klinika, ang kanyang kanlungan, ang lugar kung saan siya si Dr. Reyes, isang respetadong pediatrician, hindi isang babaeng may itinatagong nakaraan. Dito, siya ang may kontrol. Ngunit ang kapayapaan ay mailap. Bawat ugong ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Bawat pagbukas ng pinto ng klinika ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Palagi siyang napapasilip sa bintana, nagbabantay sa isang anino na dasal niya'y huwag sanang dumating. Ma'am Althea, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang assistant na si Lena. Napansin marahil ang kanyang pagkatulala. Kanina pa po kayo tulala. Pilit nang ngumiti si Althea. Okay lang ako, Lena. Medyo pagod lang siguro. Pero hindi siya okay. Ang larawan ni Miguel na nakatitig sa kanyang mga anak ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang tanong sa mga mata nito, ang pagdududa. Alam niyang hindi ito titigil. Ang isang Elizalde ay hindi basta-basta sumusuko. Hapon na. Kakaunti na lang ang mga pasyente. Sinubukan ni Althea na ituon ang kanyang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa nang biglang may marinig siyang komosyon sa labas ng kanyang opisina. Mga mahihinang bulungan mula sa mga pasyenteng naghihintay at sa kanyang staff. Bago pa man siya makatayo, para tingnan kung ano yon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Lena ay pumasok. Ang mukha ay namumutla at nag-aalala. Ma'am, may bisita po kayo. Sa likod ni Lena, isang figura ang humakbang papasok. Isang figura na tila nagdala ng lamig sa buong silid. Isang makintab at napakamahal na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang maliit na klinika. Ang itsura nito ay hindi nababagay sa simpleng kalye na para bang isang agila ang napadpad sa pugad ng mga maya. Ang mga tao sa labas ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa sasakyan na tila isang aparisyon. Bumukas ang pinto at lumabas si Miguel Elizalde. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong business suit. Walang kahit isang gusot. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon na parang isang maskarang gawa sa bato. Hindi siya ang Miguel mula sa gabing iyon. Ang Miguel na may malambot na mga mata at mainit na ngangiti. Ito ay isang estranghero. Isang makapangyarihang CEO na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Naglakad siya papasok sa klinika at ang lahat ng ingay ay tila huminto. Ang mga naghihintay na ina ay napatitig. Ang mga bata ay natahimik. Maging ang receptionist ay natigilan sa kanyang pagtipa. Naglakad siya diretso sa reception desk. Nasaan si Dr. Reyes? Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Sir, may pasyente pa po siya. Hindi na niya pinatapos ang receptionist. Tumingin lang siya sa pinto ng opisina ni Althea at walang sino man ang nagtangkang humarang sa kanya. At ngayon, narito siya, nakatayo sa loob ng kanyang opisina. Ang kanyang ligtas na lugar, ang kanyang santuwaryo, nilapastangan.
Maari mo ba kaming iwanan, Lena? Sabi ni Althea, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang nanginginig na boses. Mabilis na tumango si Lena at isinara ang pinto sa kanyang pag-alis. Iniwan ang dalawa sa isang nakabibinging katahimikan. Tinitigan ni Althea si Miguel. Hinihintay niya itong magsalita, magtanong, sumigaw, ngunit nanatili itong tahimik. Ang mga mata lang nito ang nagsasalita, malamig, mapanuri at puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. May hawak itong isang brown na envelope. Ipinatong niya ito sa mesa ni Althea. Hindi ito marahas, ngunit ang tunog ng paglapag nito sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa loob ng silid. Hindi nagsalita si Althea, hindi niya kayang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa envelope na yon, na para bang isang ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Alam niya kung ano ang nasa loob. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. 4 na taon, Althea. Sa wakas ay nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay walang init. 4 na taon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas na mag-angat ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang mga salita ay lumabas, ngunit mahina ang mga ito. Desperado. Isang kasinungalingan na kahit siya ay hindi mapaniwalaan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Kinuha niya ang envelope, binuksan ito, at inilabas ang isang papel. Inilapag niya ito sa harap ni Althea. Ang kanyang mga mata ay napako sa mga salitang nakaprint doon. Mga teknikal na salita, mga numero, mga porsyento. Ngunit iisang bagay lang ang malinaw. Isang numero ang tila lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. 99.9% naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng dugo sa kanyang muka ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ang 4 na taong pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso at ng kanyang sikreto ay gumuho sa isang iglap. Hindi, bulong niya. Nanginginig ang ulo. Hindi ito totoo. Ngunit ang kanyang boses ay nagkanulo sa kanya. Basag, puno ng pagkatalo. Ginawa ni Miguel ang hindi niya inaasahan. Humakbang ito palapit, ang anino nito ay bumalot sa kanya. Yumuko ito ng bahagya, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mesa. Ikinukulong siya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Sapat na para makita niya ang galit na nag-aalab sa dilim ng kanyang mga mata. Isang galit na hinaluan ng sakit, isang pakiramdam ng pagkakanulo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Althea. Ang bawat salita ay mababa at puno ng diin. Hindi ngayon. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luhang 4 na taon niyang pinigilan ay nagbabantang bumuhos. Ang lahat ng lakas na inipon niya, ang lahat ng katatagan na ipinakita niya sa mundo ay biglang naglaho. Sa harap ng lalaking ito, sa harap ng katotohanan ito, siya ay muling naging ang babaeng mahina at nag-iisa na iniwan niya noon. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag na. Ang gusto ko? Isang maikling, mapait na tawa ang kumawala kay Miguel. Itinuwid niya ang kanyang pagkakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Ang gusto ko ay ang katotohanan. Gusto kong marinig mula sa bibig mo. Tinitigan niya ito, isang halo ng takot at pagsuway ang nasa kanyang mga mata. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang 4 na taon ng pananahimik? Ang mga gabing walang tulog? Ang takot na mag-isa? Ang sakit ng pag-aakalang siya ay isang pagkakamali lamang? Hindi niya kaya. Ang kanyang pagmamataas, ang tanging bagay na natira sa kanya, ay hindi siya hahayaang gawin iyon. Wala kang karapatan dito, sabi niya, sinisikap na maging matatag. Ang mga salitang iyon ay tila isang mitya na nagsindi sa galit ni Miguel. Sa isang mabilis na kilos, idinampi niya ang kanyang palad sa mesa.
Lumikha ng isang malakas na tunog na nagpatalon kay Althea. Walang karapatan? Sigaw niya. Ang kanyang boses sa wakas ay sumabog, puno ng galit at hinanakit. May 2 bata dyan na kamukhang kamukha ko. May 2 bata dyan na dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat nila. At sinasabi mo sa akin na wala akong karapatan. Humakbang siya palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Napasandal si Althea sa kanyang upuan. Gustong umiwas ngunit walang mapuntahan. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay tila sinusunog ang kanyang kaluluwa. Sasagutin mo ako, Althea, ngayon din. Ang kanyang boses ay bumaba muli. Naging isang mapanganib na bulong, ngunit mas masakit pa kaysa sa kanyang sigaw. Bakit mo itinago sa akin ang mga anak ko, Althea? Ang tanong ni Miguel ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang mabigat na tabak na handang bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi na sagot ni Althea. Paano niya sasagutin? Paano niya ipapaliwanag ang 4 na taon ng sakit at pag-iisa sa isang taong hindi naman siya binalikan? Hindi niya binigyan ng sagot si Miguel noong araw na yon. Ang tanging nagawa niya ay tumitig pabalik. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang tahimik na testimonya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa huli, si Miguel ang unang sumuko. Tumalikod ito nang walang salita at umalis. Iniwan si Althea na nanginginig sa kanyang opisina. Ang resulta ng DNA test ay nakakakalat pa rin sa kanyang mesa na parang isang hatol. Akala niya, iyon na ang katapusan. Ngunit yun pala ay simula pa lamang. Kinabukasan, nagsimula ang digmaan. Nasa kalagitnaan si Althea ng pagpapatahan sa isang sanggol na may ubo nang dumating ang unang atake. Isang delivery truck na pagkalaki-laki ang huminto sa tapat ng kanyang klinika, nagdulot ng kaunting trapiko. 2 lalaki ang bumaba at nagsimulang magdiskarga ng mga kahon. Malalaking kahon. "Excuse me, para kanino po iyan?" Tanong ni Lena, na lumabas para tingnan ng komosyon. "Para po kay Dr. Althea Reyes," sagot ng isa sa mga lalaki. Hawak ang isang clipboard. Pinapadala po ni Mr. Miguel Elizalde. Nang buksan ni Althea ang mga kahon, natuklasan niyang puno ito ng pinakamahal at pinakabagong mga laruan na maaari mong isipin. Isang dambuhalang teddy bear, isang debateryang kotse, isang kumpletong set ng dollhouse na mas malaki pa sa aparador niya, at mga libro na sapat na para punuin ang isang maliit na library. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hindi ito isang regalo. Isa itong pagpapakita ng kapangyarihan, isang mensahe. "Ibalik ninyo lahat iyan," mariing sabi ni Althea sa mga delivery men. "Pero ma'am, bayad na po." "Sinabi kong ibalik ninyo. Git niya." Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Sabihin ninyo kay Mr. Elizalde, hindi namin kailangan ng mga basura niya." Ang pangalawang atake ay mas personal. Kinabukasan, habang sinusundo niya ang kambal mula sa kanilang maliit na preschool, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalye. Sa tabi nito ay nakatayo si Miguel, nakasuot na naman ng isang mamahaling suit, kasama ang 2 lalaking mukhang bodyguard. Ang kanyang presensya ay kaagad na nakakuha ng atensyon. Ang ibang mga magulang ay napapatingin, nagbubulungan. Naramdaman ni Althea ang kanilang mga mapanuring mata. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya naroon para sa simpleng Dr. Reyes? "Mommy!" sigaw ni Luz, masayang tumatakbo palapit sa kanya. Hindi napapansin ang tensyon sa paligid. Bago pa man makalapit si Althea sa kanyang mga anak, lumapit na si Miguel sa kanila. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata. "Hello," sabi niya, isang pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Althea sa kanya. Isang halo ng pananabik,
at pag-aalinlangan. "Sino ka po?" tanong ni Paz. Medyo nahihiya, nagtatago sa likod ng kanyang kapatid. "Ako si Tito Miguel," sagot niya. Ang salitang tito ay tila mahirap bigkasin. Naramdaman ni Althea ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng kanyang mga anak. Inilalayo sila kay Miguel. "Huwag kang lumapit sa kanila," sabi niya sa isang mababang, nagbabantang boses. "Sila'y mga anak ko rin, Althea," sagot ni Miguel. Tumatayo. "At saan ka naroon sa nakalipas na 4 na taon?" ganti ni Althea. "Huwag mong guluhin ang buhay namin. Masaya na kami." "Masaya? Sa maliit na apartment na yon? Sa simpleng buhay na yan? Kaya kong ibigay sa kanila ang buong mundo." Ang mga salitang yon ay tumama kay Althea na parang sampal. Ang kanyang simpleng buhay. Ang buhay na pinaghirapan niyang buuin para sa kanyang mga anak. Minamaliit nito. "Hindi mabibili ng pera mo ang pamilya ko, Miguel." Halos isigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Hinila na niya ang kanyang mga anak palayo. Hindi na lumingon pa, kahit na narinig niya ang pagsigaw ni Miguel ng kanyang pangalan. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Nakaupo siya sa kanyang leather na sofa, isang baso ng mamahaling alak ang nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito iniinom. Paano nangyari ito? Siya si Miguel Elizalde. Sanay siyang ang mga bagay ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Sanay siyang ang pera at kapangyarihan ay kayang lutasin ang lahat. Ngunit kay Althea, tila wala itong epekto. Bawat galaw niya ay sinasalubong ng isang pader. Bawat pagtatangka niya ay tinatanggihan. Bakit hindi niya maintindihan? Ginagawa lang naman niya ito para sa mga bata. Para sa kanilang mga anak. Gusto lang niyang bumawi. Gusto lang niyang ibigay sa kanila ang buhay na nararapat para sa isang Elizalde. "Hindi mabibili ng pera mo ang pamilya ko." Ang mga salita ni Althea ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang insulto, isang hamon. Naramdaman niya ang pagkabigo. Isang emosyon na hindi niya madalas maramdaman. At sa ilalim ng pagkabigong yon, mayroong isang bagay pa. Sakit. Ang makita ang takot sa mga mata ng kanyang sariling mga anak kapag tumingin sa kanya. Ang marinig silang tawagin siyang tito. Hindi. Hindi siya papayag. Kung ayaw ni Althea sa madaling paraan, gagawin niya ito sa paraang alam niya. Ang paraan ng isang Elizalde. Kinabukasan, habang nag-aayos si Althea para pumasok sa trabaho, isang tawag ang natanggap niya. Mula iyon sa bangko. "Good morning, Dr. Reyes. Tumatawag lang po kami para kumpirmahin na ang inyong outstanding loan para sa klinika ay fully paid na po as of this morning." Nabitawan ni Althea ang hawak niyang suklay. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang loan, ang utang na ilang taon pa niyang pagtatrabahuhan para mabayaran. Ano? Paano? Sino ang nagbayad? Ayon po sa aming record, isang wire transfer po ang pumasok mula sa Elizalde Holdings Inc. Elizalde, naramdaman niya ang pagdidilim ng kanyang paningin, ang pagmamataas niya, ang nag-iisang bagay na itinayo niyang mag-isa, ang simbolo ng kanyang pagsisikap, binili nito. Na parang isang laruan lang, kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri, ay nanginginig sa galit. Hinanap niya ang numero na ibinigay sa kanya ng kanyang assistant. Idenial niya ito. Sa pangalawang ring, sumagot ito. "Althea? Hayop ka!" Sigaw niya sa telepono. Wala nang pakialam sa kontrol, wala nang pakialam sa diplomasya. "Sino ang nagsabi sa iyong gawin mo yon? Anong karapatan mo?" Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig niya ang kalmadong boses ni Miguel, isang kalmadong nakakainsulto. "Tinatanggal ko lang ang mga problema mo, Althea, para mas madali para sa'yo na tanggapin ang tulong ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung ganoon, bakit hindi mo kayang bigyan ng mga anak natin ng buhay na nararapat sa kanila?" Iyon na, ang huling patak.
Ang insulto na sumira sa lahat. "Pwes, pakinggan mo ito, Miguel Elizalde," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. "Mananatili kang isang estranghero sa mga anak ko. Hinding-hindi mo sila makukuha. At kung susubukan mong guluhin ulit kami, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo." Ibinaba niya ang tawag ng may pinalidad. Napasandal siya sa pader, humihingal. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na ang deklarasyon ng digmaan. Ngunit habang nakatayo siya roon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Paano niya lalabanan ng isang tao na kayang bilhin ang kanyang mundo sa isang kisap mata? Hindi mo maitatago ang isang sikreto sa isang syudad na nabubuhay sa tsismis, lalo na kung ang sikretong iyon ay may kinalaman sa nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga Elizalde. Ang mga bulungan ay nagsimula sa mga simpleng tanong. Sino ang babaeng doktor na palaging pinupuntahan ni Miguel Elizalde? Bakit tila nag-aaway sila sa labas ng isang preschool? At higit sa lahat, sino ang dalawang batang iyon na tila maliliit na kopya ng bilyonaryong CEO? Ang mga bulungan ay umakyat mula sa mga empleyado, sa mga business associate, hanggang sa marating nito ang pinakamataas na tore sa buong Maynila, ang tore kung saan nakatira ang reyna ng Elizalde clan, si Doña Isabela Elizalde, ang matriarch ng pamilya, at ang kasalukuyang chairman ng Elizalde Holdings ay hindi na bata. Ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas pa rin ng dati at ang kanyang mga mata ay nakikita ang lahat. Nakarating sa kanya ang balita, hindi bilang tsismis, kundi bilang isang maayos na ulat mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, kumpleto ng mga litrato at detalyadong impormasyon. Habang nakaupo sa kanyang antigong silya sa loob ng kanyang marangyang library, tinitigan niya ang mga litrato. Isang babae, isang simpleng doktora, at ang kambal. Hindi siya nagulat. Si Miguel, ang kanyang paboritong apo, ay palaging may kahinaan sa mga bagay na hindi nito dapat pag-aksayahan ng panahon. Ngunit ang magkaroon ng bunga, ito ay hindi na isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang banta sa pangalan, sa dugo, sa lahat ng pinaghirapan nilang itayo. Kalmado niyang ibinaba ang mga litrato. Hindi siya nagpakita ng galit. Ang galit ay para sa mga taong walang kapangyarihan. Siya, si Doña Isabela, ay mayroon nito at gagamitin niya ito. Isang linggo pagkatapos ng huling pag-uusap nila ni Miguel sa telepono, nakatanggap si Althea ng isang sulat. Hindi ito isang ordinaryong sulat. Ang sobre ay gawa sa makapal at mamahaling papel na may nakaukit na sagisag ng pamilya Elizalde. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa eleganteng calligraphy. Nanginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ito. Sa loob, isang simpleng imbitasyon. Pinapaanyayahan si Dr. Althea Reyes para sa isang personal na pakikipag-usap kay Gangawa Isabela Elizalde sa darating na Sabado, 10:00 ng umaga, sa mansyon ng mga Elizalde. Hindi ito isang imbitasyon, isa itong utos. Sa loob ng 2 araw, hindi mapakali si Althea. Gusto niyang huwag pumunta. Gusto niyang punitin ang sulat at magpanggap na hindi niya ito natanggap. Ngunit alam niya na ang pag-iwas sa isang Elizalde ay imposible. Ang hindi pagpunta ay mas magdudulot lamang ng gulo. Kaya sa araw ng Sabado, suot ang kanyang pinakasimpleng bestida, nagbook siya ng taxi at naglakbay patungo sa Forbes Park. Pagpasok pa lang ng taxi sa mga dambuhalang gate ng mansyon, naramdaman na ni Althea ang panliliit. Ang hardin ay mas malawak pa kaysa sa parke sa kanilang lugar. Ang bahay ay hindi bahay, isa itong palasyo, puti at maringal, na tila isang turing-garing na hiwalay sa ordinaryong mundo. Isang mayordoma na nakasuot ng uniforme ang sumalubong sa kanya sa pinto. Iginiya siya nito sa loob, sa isang silid na puno ng mga antigong kasangkapan, mga painting na mukhang nagkakahalaga ng milyon-milyon, at isang karpet
na napakalambot na tila lulubog ang kanyang mga paa. At doon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakaupo ang reyna. Si Doña Isabela Elizalde ay nakasuot ng isang eleganteng puting damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas ng perlas. Sa unang tingin, mukha siyang isang mabait at marangal na lola. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Althea ang bakal sa kanyang mga mata. Mga matang matalas, mapanuri, at walang bahid ng anumang init. "Maupo ka, Hija," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ikinumpas nito ang isang kamay patungo sa isang silyang nasa harapan niya. Naupo si Althea, naramdaman niyang tila siya ay nasa isang interogasyon. "Gusto mo ba ng tsa?" "Hindi na po, salamat po," sagot ni Althea, pinipilit na huwag mautal. Tumango si Doña Isabela at nagpakawala ng isang maliit na buntong hininga. "Alam mo na siguro kung bakit kita pinatawag." Hindi sumagot si Althea. "Ang aking apo, si Miguel," nagpatuloy ang matanda, "ay isang mabuting bata. Ngunit kung minsan, siya ay nadadala ng kanyang damdamin. Gumagawa siya ng mga desisyon na hindi pinag-iisipan. Mga desisyon na maaaring makasira sa kanyang kinabukasan at sa pangalan ng aming pamilya." Tinitigan niya si Althea ng diretso sa mata. "Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Dr. Reyes?" Naramdaman ni Althea ang paglamig ng kanyang mga kamay. Tumango lang siya. "Mabuti." Kinuha ni Doña Isabela ang isang maliit na sobre mula sa mesang nasa tabi niya. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, sa pagitan nilang dalawa. "Diretsahan na tayo. Alam kong hindi ka isang masamang tao. Isa kang ina. At nauunawaan ko na gusto mo lang ng magandang buhay para sa iyong mga anak." Dahan-dahan niyang itinulak ang sobre palapit kay Althea. "Ito ay isang tseke," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang pagbabago. "Isang halaga na sapat na para makapagsimula kang muli kasama ang iyong mga anak. Sa ibang bansa, kung gugustuhin mo, malayo dito, malayo sa gulo, malayo kay Miguel." Napatingin si Althea sa sobre. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa matanda. Ang pag-aalok ay ginawa sa isang paraan na tila ito ay isang pabor, isang tulong. Ngunit alam ni Althea kung ano talaga ito. Isa itong suhol, isang paraan para bilhin ang kanyang pagkatao at ang kanyang mga anak. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na damdamin, galit. Ang parehong galit na naramdaman niya nang bayaran ni Miguel ang kanyang utang. Ang pakiramdam na minamaliit ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan, kinuha niya ang sobre. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, itinulak niya ito pabalik kay Doña Isabela. Tinaasan siya ng kilay ng matanda. Itinuwid ni Althea ang kanyang likod. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa silid na iyon, tinitigan niya ang reyna ng walang takot. "Salamat po sa inyong alok, ma'am," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Pero hindi po mabibili ang mga anak ko." Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang nangiti sa mga labi ni Doña Isabela ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlamig. Tila bumaba ang temperatura sa buong silid. "Sayang," sabi ng matanda sa isang mababang boses. "Pinipili mo pala ang mas mahirap na paraan." Tumayo si Althea. "Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako." "Meron pa, Hija," sabi ni Doña Isabela. "Isang payo lang. Ang puno na masyadong matayog ay madaling matumba sa malakas na bagyo. At sa mundong ito, Dr. Reyes, ako ang bagyo." Naramdaman ni Althea ang panlalamig sa kanyang batok. Hindi na siya sumagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid, palabas ng mansyon, pabalik sa mundo kung saan siya kabilang. Ngunit habang naglalakad siya, alam niya sa kanyang puso na ang digmaan ay hindi na lang sa pagitan niya at ni Miguel.
Mayroon ng isang mas malakas at mas mapanganib na kalaban. Pagkababa ng telepono matapos ang sigawan nila ni Althea, isang hindi pamilyar na katahimikan ang bumalot kay Miguel. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na penthouse, napapaligiran ng salamin, bakal, at mamahaling sining. Ang bawat bagay sa paligid niya ay simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kabaligtaran nito. Pagkatalo, umupo siya sa dilim, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa ibaba na parang mga bituing hindi niya maabot. Inulit-ulit niya sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang ginawa, ang mga laruan, ang pagpunta sa eskwelahan, ang pagbabayad ng utang. Ang lahat ng iyon ay mga galaw ng isang CEO na sumusubok na kunin ang isang kumpanya, malamig, kalkulado, at agresibo. Hindi mabibili ng pera mo ang pamilya ko. Ang mga salita ni Althea ay tumusok sa kanya na parang mga bubog. At sa wakas, sa gitna ng katahimikan ng kanyang perpektong buhay, naunawaan niya. Mali siya. Mali ang lahat ng ginawa niya. Hindi ito isang negosyo. Hindi ito isang away para sa pag-aari. Ito ay tungkol sa dalawang bata na nangangailangan ng ama. Ito ay tungkol sa isang babae na nasaktan niya ng husto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang litrato ng kambal na palihim na kinunan ni Ramon. Ang nangiti ni Luz, ang seryosong mukha ni Paz. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na nakakatakot dahil hindi niya ito kontrolado. Kinabukasan, hindi siya nagsuot ng suit. Sa halip, nagsuot siya ng isang simpleng itim na polo shirt at maong pants. Hindi niya tinawagan ang kanyang driver. Siya mismo ang nagmaneho ng isa sa kanyang mga hindi gaanong mamahaling sasakyan. Huminto siya sa isang grocery para bumili ng mga sangkap para sa spaghetti at sa isang bookstore para bumili ng mga librong pambata. Nang huminto siya sa tapat ng apartment ni Althea, huminga siya ng malalim. Walang bodyguards, walang arogansya. Siya lang. Nang kumatok siya sa pinto, si Althea mismo ang nagbukas nito. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito, na mabilis na napalitan ng pamilyar na pagbabantay. Handa na itong isara muli ang pinto. Sandali! Mabilis na sabi ni Miguel. Itinaas ang dalawang paper bag na dala niya bilang isang uri ng puting bandila. Wala akong gagawing gulo. Hindi ako nandito para makipag-away. Tinitigan siya ni Althea mula ulo hanggang paa, napansin ang kanyang ibang kasuotan. Anong kailangan mo? Tanong nito. Ang boses ay malamig pa rin. Gusto ko lang silang makilala, Althea, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. Hindi bilang si Miguel Elizalde, kundi bilang ako lang, pakiusap, isang hapon lang. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Althea. Ngunit bago pa ito makasagot, isang maliit na boses ang narinig mula sa loob. Mami, sino yan? Lumabas si Luz at sa likod nito ay si Paz. Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita si Miguel. Sa huli, sa hindi malamang dahilan, marahil dahil sa pagod, o marahil dahil sa nakita nitong kakaiba sa mga mata ni Miguel, bumuntong hininga si Althea at binuksan ng mas maluwag ang pinto. Pumasok ka. Ang hapon na yon ay isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Miguel. Ang maliit na apartment ay masikip kumpara sa kanyang penthouse, ngunit puno ito ng init at buhay. Agad siyang sinalakay ng kambal. Tito, bakit ang tangkad mo? Tanong ni Luz. Tito, bakit malaki ilong mo? Tito, yung kotse mo ba mabilis? Sa bawat tanong, matiyaga siyang sumasagot. Nakaupo sa sahig kasama nila, hindi alintana ang mamahalin niyang pantalon. Maya-maya, inilabas ng mga ito ang kanilang mga krayola at papel. Drawingan natin si Tito, masayang sabi ni Luz. Hindi nagtagal. Ang kanyang mukha na ang naging canvas, isang kulay asul na bigote,
Isang kulay pulang bituin sa kanyang noo. Sa halip na magalit, nahanap niya ang kanyang sarili na tumatawa. Isang tunay at malakas na tawa na matagal na niyang hindi narinig mula sa kanyang sarili. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Althea. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Sa una, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, nakikita niya ang pagbabago. Nakikita niya ang pag-aalangan ni Miguel na maging isang malaking bata kasama ng mga anak nito. Nakikita niya ang sinseridad sa paraan ng pakikipaglaro nito, ang lambot sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya ang kambal. Nagluto si Miguel ng spaghetti. Ang totoo, mas marami pa siyang nadumihan kaysa sa nailuto. Nasunog niya ang bawang, kumalat ang sarsa sa kanyang damit. Ngunit sa tulong ni Althea na hindi na napigilang matawa sa kanyang kawalan ng kakayahan sa kusina, nagawa nilang makakain. Habang kumakain, pinapanood ni Althea ang eksena. Si Miguel, na may bahid pa rin ng krayola sa pisngi, ay matiyagang sinusubuan si Paz. Si Luz ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwela. Sa isang sandali, sa isang saglit na yon, nakalimutan ni Althea ang lahat ng sakit at galit. Ang nakikita lang niya ay isang pamilya, isang larawan na matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi inakalang posible. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang oras na para umalis, hinatid siya ng kambal sa pinto. "Bye-bye, Tito Miguel," masayang sabi ni Luz, kumakaway. Ngumiti si Miguel at ginulo ang buhok nito. Ngunit nang tatalikod na sana siya, naramdaman niya ang isang maliit na paghila sa kanyang pantalon. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Paz, ang mas tahimik sa dalawa, na nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang tanong. "Babalik ka, Tito? Daddy?" Ang salitang daddy ay binigkas ng halos pabulong, puno ng pag-aalinlangan, ngunit tumama ito kay Miguel na parang kidlat. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi kayang tumbasan ang naramdaman niya sa sandaling iyon. Sige! Narito ang kasunod at pagtatapos ng Chapter 6. Lumuhod siya at tinitigan ang seryosong mukha ni Paz. Hinawakan niya ang maliit nitong balikat. "Oo," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyong hindi niya mapigilan. "Babalik ako. Pangako." Tumango si Paz at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang nangiting nagpaliwanag sa buong mundo ni Miguel. Tumayo siya at tumingin kay Althea na nakatayo sa likod ng mga bata. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito at marahil isang bagay pa, isang bakas ng pag-asa. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa isang tingin lang, isang kasunduan ang nabuo. Isang tigil putukan. Tumalikod na si Miguel at naglakad palayo. Ang puso niya ay mas magaan kaysa dati. Pakiramdam niya ay natagpuan niya ang isang bagay na matagal na palang nawawala sa kanya. Isang piraso ng langit sa loob ng isang maliit na apartment. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang oras. Ngunit bago pa niya ito maipasok muli sa kanyang bulsa, nag-ring ito. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Isang pangalan na nagpabura sa ngiti sa kanyang mga labi at nagpabalik sa kanya sa malamig na realidad. Lola Isabela. Sinagot niya ito. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. "Lola? Miguel?" "Apo?" Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at elegante gaya ng dati. Ngunit meron itong himig na nagpapahiwatig na alam nito ang lahat. "Nasaan ka? Hindi ka nagpunta sa lingguhang hapunan ng pamilya." May inasikaso lang po akong importante, Lola." Sagot ni Miguel, umiiwas sa direktang sagot.
Isang maikling katahimikan ang namayani. Sapat na para maramdaman ni Miguel ang bigat ng hindi sinasabi ng kanyang lola. Importante? Pag-uulit nito, ang salita ay tila may dalang pahiwatig. Sana ay hindi yan nakakaabala sa mas mahahalagang bagay. Kailangan nating mag-usap bukas sa opisina ko. Hindi iyon isang pakiusap. Tungkol saan po, Lola? Tungkol sa kinabukasan mo, sagot ni Doña Isabela. Ang boses ay naglalaman na ngayon ng isang manipis na piraso ng bakal. At tungkol sa babaeng iyon at sa mga bata. Naramdaman ni Miguel ang panlalamig na gumapang sa kanyang likuran. Ang init na naramdaman niya sa apartment ni Althea ay biglang nawala. Pinalitan ng isang pamilyar na lamig na dala ng kapangyarihan at obligasyon. Natapos ang tawag. Nakatayo si Miguel sa gilid ng kalsada. Ang susi ng kanyang sasakyan ay nasa kanyang kamay. Sa isang direksyon ay ang daan pauwi sa kanyang penthouse, sa kanyang mundo ng yaman at responsibilidad. Sa kabilang direksyon, sa bintana ng isang maliit na apartment, natanaw niya ang anino ni Althea na isinasara ang mga kurtina. Ang piraso ng langit na natagpuan niya ay biglang napalibutan ng mga ulap ng isang paparating na bagyo. At alam niyang malapit nang bumuhos ang ulan. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng hapong iyon, kasama si Miguel, naramdaman ito ni Althea sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, isang maliit na kislap sa gitna ng dilim. Ang pagtawa ni Miguel habang ginuguhitan ng Crayola ang kanyang mukha, ang paraan ng matiyaga niyang pagsagot sa bawat tanong ni Luz, ang lambot sa kanyang mga mata nang tawagin siyang daddy ni Paz. Ang mga alaalang yun ay nagbigay sa kanya ng isang kapayapaan na hindi niya inaasahan. Hindi pa niya ito pinapatawad. Ang sugat ay masyadong malalim. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang mag-isip ng isang paano kung posible, paano kung kaya nilang maging isang pamilya. Ang marupok na kapayapaang iyon ay nabasag isang hapon nang makatanggap siya ng isa pang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Dr. Reyes, ang boses ay magalang. Tumatawag po ako mula sa opisina ni Jangray Isabela Elizalde. Nais po sana niyang makipagkita sa inyo muli para sa isang tasang kape. Ang lamig ay bumalik sa kanyang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tono ay iba. Hindi ito isang utos, isa itong paanyaya. Dahil sa maliit na pag-asang nagsisimulang tumubo sa kanyang puso, pumayag siya. Marahil, naisip niya, nakita na rin ng matanda ang pagbabago kay Miguel. Marahil ay handa na itong makipag-ayos. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa isang mamahaling hotel, malayo sa mapanuring mata ng publiko. Pagdating ni Althea, si Doña Isabela ay nakaupo na. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Isang ngiting mas mainit at tila mas totoo kaysa sa dati. Salamat sa pagdating, Hija. Bati nito, iginesticulate siya na maupo. Pasensya na sa huli nating pag-uusap. Masyado lang akong nag-aalala para sa aking apo. Nag-order sila ng kape at sa loob ng ilang minuto, ang kanilang pag-uusap ay magaan. Tinanong ni Doña Isabela ang tungkol sa klinika ni Althea. Pinuri ang kanyang dedikasyon. Pinababa nito ang depensa ni Althea. Hinahayaan siyang maniwala na marahil ay nagkamali siya ng paghusga sa matanda. Nakikita ko ang pagbabago kay Miguel, sabi ng matanda. Hinahalo ang kanyang kape. At alam kong ikaw at ang mga bata ang dahilan. Masaya ako para sa kanya, para sa inyo. Naramdaman ni Althea ang pagluwag ng kanyang dibdib. Salamat po. Ngunit, nagpatuloy si Doña Isabela at doon nagsimulang magbago ang tono. Bilang lola niya, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Kumuha ito ng isang leather-bound na album mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa. Binuksan niya ito sa isang partikular na pahina. Noong nasa Russia si Miguel,
Sabi niya sa isang malungkot na boses, hindi iyon para sa pag-aaral lamang, Hija. Ito ay isang pagsasakripisyo, isang tungkulin para sa pamilya, para sa kumpanya. Itinuro niya ang mga litrato. Sa mga ito, nakangiti si Miguel. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay tila formal. Nasa tabi niya ang isang napakagandang babae na may buhok na kulay ginto. Ang kanilang mga braso ay magkaakbay. Sa isang litrato, sila ay nasa isang marangyang party. Sa isa pa, sila ay nasa isang yate. Ang hangin ay nililipad ang buhok ng babae. Mukha silang perpekto, mukha silang makapangyarihan. Siya si Anastasia, paliwanag ni Doña Isabela, ang nag-iisang anak ng isa sa aming pinakamalaking business partner sa Europa. Ang kanilang pagsasama ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, Hija. Ito ay tungkol sa pagsasanib ng dalawang imperyo. Ang kinabukasan ng Elizalde Holdings ay nakasalalay dito. Naramdaman ni Althea ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang kape ay biglang naging mapait sa kanyang panlasa. Sila na ba? Engaged na ba sila? Halos pabulong na tanong niya. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Doña Isabela. Ang lahat ay nakaayos na. Bago pa man siya bumalik dito, si Miguel ay isang taong may honor. Gagawin niya ang kanyang tungkulin, kahit na masakit. At iyon ang ikinababahala ko, na sa pagitan ng kanyang tungkulin sa pamilya at sa kanyang responsibilidad sa inyo, ay madudurog siya. Pero sinabi niyang, nagsimulang magprotesta si Althea, ngunit pinutol siya ng matanda. Ano ang sinabi niya? Na mahal ka niya? Ang boses ni Doña Isabela ay puno ng awa, isang awang nakakainsulto. Hindi ko pinagdududahan na may nararamdaman siya para sa'yo. Ngunit ang pagmamahal ba ay sapat na para talikuran ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang pangalan ng kanyang pamilya? Isang kinabukasang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Hindi ko naman hinihiling iyon sa kanya, mahinang sabi ni Althea. Pero yun ang mangyayari. Giit ng matanda, ang kanyang boses ay nagiging mas seryoso. Ginagawa ko lang ito para protektahan ka, Hija. Ayokong masaktan ka pa. Dahil sa huli, kapag kailangan na niyang pumili, alam nating pareho kung sino ang pipiliin niya. Naramdaman ni Althea ang pag-ugong sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting nagiging abo. Sinubukan ko siyang kontakin noon. Halos hindi na marinig na sabi ni Althea. Isang huling desperadong pagtatangka na kumapit sa isang bagay. Pagkatapos ng gabing iyon, nagpadala ako ng sulat. Hindi niya siguro natanggap. Tumingin sa kanya si Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim at nakakalunod na awa. Umabot ang kamay nito at marahang tinapik ang kamay ni Althea na nasa ibabaw ng mesa. Ah, oo. Sabi nito sa isang malumanay na boses. Ang sulat. Nagkaroon ng isang sandaling paghinto at sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Althea ay huminto rin. Kinailangan kong asikasuhin iyon, Hija. Sabi ng matanda na para bang sinasabi lang nito na nagtimpla siya ng tsaa para sa ikabubuti ng lahat. Para hindi na kayo parehong mahirapan pa. Ang hangin. Nasaan ang hangin? Hindi makahinga si Althea. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinailangan kong asikasuhin yon. Hindi lang niya ito itinago. Inamin niya ito. At ang paraan ng pagkakasabi niya, tila isang bagay na napagkasunduan. Isang bagay na alam ni Miguel. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan sa isang nakakakilabot na paraan. Ang 4 na taon ng pananahimik, ang pag-alis ni Miguel papuntang Russia, ang fiancé, ang pagbabalik niya ngayon, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon matapos siyang madiskubre. Ang puso niya ay nadurog, hindi basta nabasag, kundi pinulbos hanggang sa maging abo. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng isang piraso ng langit, ilang araw lang ang nakalipas, ay siya ring lalaking pumayag na itapon ang kanilang sikreto na parang basura. Hindi na niya alam kung paano siya nakatayo,
kung paano siya nakapagpaalam. Ang kanyang paglalakbay pauwi ay isang blangko. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding lamig ng pagkakanulo. Pagdating niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ng kanyang mga anak, ngunit kahit ang kanilang mga yakap ay hindi kayang painitin ang nagyayelong kirot sa kanyang dibdib. Pinatulog niya sila at umupo siya sa dilim ng sala, hinahayaan ang sakit na lamunin siya ng buo. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito nang walang gana. At doon, nakatayo si Miguel. May dalang isang maliit na cake box. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa isang ngiti. Isang nangiti na ilang araw lang ang nakalipas ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ngayon ay tila isang mapanuksong insulto. "Hi!" Masayang bati nito. "Naisip ko lang na dumaan. Nag-bake." Hindi na niya ito pinatapos. Tumingin si Althea sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago ng isang nagwawasak na bagyo sa loob. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng 4 na taon ng pinigil na hinanakit ay nagsama-sama sa isang malamig at matalim na punto. Bago pa man makapag-react si Miguel, nagsalita si Althea. Ang kanyang boses ay kalmado. Nakakakilabot sa pagiging kalmado. "Lumayo ka sa amin." Natigilan si Miguel, ang nangiti ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. "Ano? Thea, anong nangyari? Huwag mo akong tawaging Thea." Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. "Narinig mo ako. Lumayo ka sa pamilya ko." "Pero, akala ko okay na tayo?" Naguguluhan at nasasaktan niyang tanong. "Nagkamali ka," sagot ni Althea. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hinahayaan itong makita ang kawalan ng anumang emosyon. Tanging isang nagyayelong pader. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Huwag ka nang magpapakita pa. Kailanman." Isinara niya ang pinto ng marahan sa mukha nito. Ang pag-click ng lock ay tila ang tunog ng isang sentensya ng kamatayan. Napasandal siya sa pinto. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Sa labas, narinig niya ang pagkatok ni Miguel, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Puno ng pagkalito at sakit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang dilim na lamunin siya. Ang piraso ng langit ay naging isang pribadong impyerno at sa pagkakataong ito, sinigurado niyang sarado na ang lahat ng pinto. Ang pag-click ng lock ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Miguel na parang isang putok ng baril. Nakatayo lang siya sa labas ng nakasaradong pinto. Ang cake box na dala niya ay biglang naging napakabigat at katawa-tawa sa kanyang mga kamay. 1 minuto ang nakalipas. Puno siya ng pag-asa. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na kahoy ng pinto sa kanyang harapan at ang nakabibinging katahimikan mula sa loob. "Thea?" Mahina niyang tawag. Kumakatok. "Anong nangyari? Mag-usap tayo." Walang sagot. "Althea, please, nagkamali ba ako? May nagawa ba akong mali?" Katahimikan pa rin. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mahinang ugong ng ilaw sa pasilyo. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Isang tanga na umasa. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Ang isip ay gulong-gulo. Ano ang nagbago? Kanina lang, ang lahat ay tila nagsisimulang umayos. Ngayon, ang pader na namagitan sa kanila ay mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Sa sumunod na araw, sinubukan niya ang lahat. Tinawagan niya ang cellphone ni Althea ng paulit-ulit. Ngunit pagkatapos ng 2 ring, diretso na ito sa voicemail. Nag-iwan siya ng 10 mensahe. Ang bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Nagpadala siya ng mga text message. "Thea, anong problema? Please, kausapin mo ako. Kung galit ka, sabihin mo sa akin kung bakit." Hindi ko maintindihan. Walang kahit isang sagot. Sa huli, hindi na niya natiis. Sa kalagitnaan ng araw,
Iniwan niya ang isang mahalagang pulong sa Elizalde Tower at nagmaneho papunta sa klinika ni Althea. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit kailangan niya itong makita. Kailangan niya ng mga sagot. Pagpasok niya sa klinika, sinalubong siya ng nanlalaking mga mata ng assistant nitong si Lena. "Sir Miguel, nasaan si Thea?" Tanong niya, dire-diretso. Kailangan ko siyang makausap. "Nasa loob po siya ng opisina niya, sir. Pero," nag-aalangang sabi ni Lena. "Pero sabi po niya, kung darating daw po kayo, huwag daw po kayong papasukin." Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. "Ano? Pasensya na po, sir. Utos lang po." Tinalikuran niya si Lena at naglakad patungo sa pinto ng opisina ni Althea. Hindi na siya kumatok. Pinihit niya ang doorknob. Nakalock. "Althea!" Tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. "Buksan mo to. Mag-usap tayo." Walang ingay mula sa loob. "Althea!" Isang pasyente sa waiting area ang napatingin sa kanya. Hawak ang umiiyak nitong anak. Naramdaman ni Miguel ang kahihiyan. Nagmumukha siyang desperado. Nagmumukha siyang talunan. Mayroong isang bagay na hindi tama. Ang biglaang pagbabago. Hindi ito natural. At pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang tawag ng kanyang lola. Kailangan nating mag-usap tungkol sa babaeng yon. Isang madilim na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Nilisan niya ang klinika. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa kanyang kalungkutan. Nagmaneho siya, hindi pabalik sa kanyang sariling opisina, kundi patungo sa mas matandang gusali kung saan nananatiling reyna ang kanyang lola. Pumasok siya sa opisina ni Doña Isabela nang walang paalam. Natagpuan niya itong kalmadong nagdidilig ng mga orchid sa tabi ng bintana. "Lola," sabi niya, ang kanyang boses ay mariin. Lumingon ito. Isang kalmadong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Miguel Apo, ang aga mo para sa ating pag-uusap." "Kinausap mo ba si Althea?" Tanong niya ng diretsahan. Hindi nagbago ang nangiti ng kanyang lola. "Oo naman. Nagkape kami. Naisip kong oras na para formal siyang i-welcome sa pamilya." "Anong sinabi mo sa kanya?" Ibinaba ni Doña Isabela ang pandilig at humarap sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Isang perpektong pag-arte. "Bakit? May problema ba?" "Maayos naman ang aming pag-uusap. Sinabi ko lang sa kanya kung gaano ako kasaya para sa inyo." Tinitigan ni Miguel ang kanyang lola. Sinusubukang basahin ang anumang bakas ng kasinungalingan, ngunit wala. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng inosenteng pagmamalasakit. "Bigla niya akong iniiwasan, lola. Ayaw niya akong kausapin. Itinaboy niya ako. At nangyari ang lahat pagkatapos ng tawag mo." Giit ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Bumuntong hininga ang matanda. Isang malungkot na ekspresyon ang gumuhit sa mukha nito. Umupo ito sa kanyang silya at ikinumpas na maupo rin si Miguel. "Miguel, apo," malumanay nitong sabi. Si Althea ay isang babaeng may mataas na pride. Siguro ay natakot lang siya. Ang mundong ito, ang mundo natin, ay hindi para sa lahat. Siguro ay naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na papasukin niya. Ang pangalan ng Elizalde ay hindi basta-basta. Hindi siya ganoon. Pagtatanggol ni Miguel, ngunit kahit siya ay hindi sigurado. Ang sinasabi ng kanyang lola ay may katuturan sa isang lohikal, ngunit masakit na paraan. "Sigurado ka ba?" tanong ng matanda. 4 na taon niyang itinago sa iyo ang mga bata. Hindi ba't patunay iyon na mas gugustuhin niyang mamuhay sa sarili niyang paraan, malayo sa atin? Baka natakot lang siya sa responsibilidad, apo. Baka nadala lang siya ng sitwasyon at ngayon ay natauhan na. Ang bawat salita ng kanyang lola ay isang patak ng lason. Dahan-dahang pumapasok sa kanyang isipan.
Nilalason ang alaala ng masayang hapon sa apartment ni Althea. Paano kung tama siya? Paano kung ang lahat ng yon, ang mga ngiti, ang pagtawa, ang tanong ni Paz, ay isa lamang pansamantalang kahinaan? Paano kung, sa huli, ayaw talaga ni Althea sa kanya sa buhay nito? Ang pagdududa ay isang cancer. Nagsimula itong kumalat sa kanyang puso. Pinapatay ang pag-asa. Umalis si Miguel sa opisina ng kanyang lola na mas gulong-gulo pa kaysa dati. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapait na pagkabigo. Isang pagkabigo hindi lang kay Althea, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, mag-isa siyang uminom sa kanyang penthouse, tinitingnan ang walang katapusang ilaw ng syudad sa ibaba. Ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya makuha ang nag-iisang bagay na gusto niya. Pinilit niyang maniwala sa sinabi ng kanyang lola. Mas madaling tanggapin na si Althea ang may problema, na ito ay masyadong mayabang o masyadong natatakot. Mas madali iyon kaysa sa isiping mayroon siyang ginawang mali. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya kayang burahin ang alaala ng ngiti ni Althea habang pinapanood silang maglaro. Hindi niya kayang kalimutan ang pakiramdam ng maliit na kamay ni Paz sa kanyang kamay. Nalulunod siya sa kalituhan ng biglang mag-ring ang kanyang personal na cellphone. Ang numero ni Ramon, ang kanyang assistant, ang lumitaw. Ano yun, Ramon? Gabi na. Sagot niya, ang kanyang boses ay pagod. Sir Miguel, pasensya na po sa abala. Sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Pero may kailangan po kayong malaman. May tumawag po sa akin mula sa legal department. Anong tungkol doon? Nagpadala daw po sila ng isang legal correspondence kaninang hapon. Isang registered mail. Napakunot ang noo ni Miguel. Okay? Para kanino? Huminto si Ramon sandali, na tila nag-aalangang sabihin ang susunod. Sir, ang sulat ay para kay Dr. Althea Reyes at ipinadala daw po ito under the authority of Elizalde Holdings. Biglang nawala ang epekto ng alak sa sistema ni Miguel. Napaupo siya ng tuwid. Ang kanyang isip ay biglang naging alerto. Ano? Anong sulat? Hindi ako nag-utos ng ganyan. Iyon na nga po, sir. Ang utos daw po ay hindi nanggaling sa inyo. Natahimik si Miguel, ang isang malamig na takot at isang mas masahol na hinala ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Kung hindi nanggaling sa kanya ang utos, mayroon lang isang tao sa kumpanya na may sapat na kapangyarihan para gawin yon. Kanino galing ang utos, Ramon? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Sa opisina po ng chairman, sir, kay Doña Isabela. Ang pader na itinayo ni Althea ay hindi gawa sa galit. Ito ay gawa sa sakit. Sa bawat araw na lumilipas, ang sakit na yon ay mas lalong tumitigas. Nagiging isang baluti na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang posibleng pag-asa. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, sa kanyang mga anak. Nagpapanggap siyang normal. Nagpapanggap siyang malakas. Ngunit sa gabi, kapag ang kambal ay tulog na, at ang tanging kasama niya ay ang katahimikan, ang baluti ay nagkakaroon ng mga bitak. Ang alaala ng matamis na kasinungalingan ni Doña Isabela. Ang mga litrato ni Miguel kasama ang babaeng Ruso. Ang pag-amin tungkol sa sulat. Ang mga yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang lambot sa kanyang puso. At si Miguel, ang kanyang mga tawag, ang kanyang mga text, ang pagpunta niya sa klinika, ang bawat pagtatangka nito na abutin siya ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi ng mas matinding sakit. Para sa kanya, ang bawat galaw ni Miguel ay bahagi ng isang malupit na laro, isang pagpapanggap para makuha ang gusto niya, habang ang kanyang kinabukasan ay nakatali na sa iba. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit para umuwi, isang kartero ang dumating sa klinika.
May dala itong isang registered mail para sa kanya. Ang sobre ay malaki, kulay brown, at may opisyal na itsura. Nang makita niya kung kanino galing, naramdaman niya ang pagtibok ng kaba sa kanyang dibdib. Mula sa Legal Department, Elizalde Holdings Inc. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipirmahan ang resibo. Ano na naman ito? Isa na namang pagtatangka para bilhin ang kanyang katahimikan. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahan na parang nagbubukas ng isang bomba, pinunit niya ang sobre. Sa loob, mayroong ilang pahina ng makakapal na papel. Puno ng mga salitang hindi niya lubos na maintindihan, ngunit ang diwa ay malinaw. Formal notice, intent to file, petition for sole custody. Batay sa makabuluhang pagkakaiba sa pinansyal na nakakayahan upang masiguro ang pinakamahusay na kapaligiran para sa paglaki ng mga bata. Ang pangalan ng Elizalde, ang karapatan ng ama. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at nagkalat sa sahig. Kinukuha nila ang kanyang mga anak. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa pagbili ng kanyang klinika. Ito na ang huling atake, ang pinakamatinding sandata. Gagamitin nila ang kanilang yaman at kapangyarihan para patunayan na siya ay isang hindi karapat-dapat na ina. Ang kanyang maliit na apartment, ang kanyang simpleng buhay, ang lahat ng pinaghirapan niyang ibigay sa kanyang mga anak. Lahat ng yon ay gagamitin laban sa kanya. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang malamig at nagbabantang ngiti ni Doña Isabela. Sa mundong ito, Dr. Reyes, ako ang bagyo. Ito na ang bagyo. At siya ay isang maliit na puno lamang na malapit ng matumba. Pagkatapos, ang mukha ni Miguel ang sumunod. Ang kanyang galit sa opisina, ang kanyang pagkabigo sa klinika, ang kanyang mga pilit na paglapit. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ito ang plano. Ito ang dahilan kung bakit siya nito sinusuyo. Para makuha ang tiwala niya bago siya saksakin sa likod. Naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong desperasyon. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina, ang mga guhit ng kanyang mga anak na nakadikit sa pader, ang maliit na litrato nilang tatlo sa kanyang mesa, ang kanyang mundo, ang kanyang lahat, at gusto nilang kunin ito. Tumakbo siya palabas ng klinika, hindi na nagpaalam kay Lena. Nagmaneho siya pauwi na parang wala sa sarili. Ang mga salita mula sa sulat ay paulit-ulit na sumusunog sa kanyang isipan. Sole custody. Karapatan ng ama. Hindi karapat-dapat. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kambal na masayang naglalaro sa sahig. Walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa buhay ng kanilang ina. Lumuhod siya at niyakap silang dalawa ng napakahigpit na para bang may isang taong handang agawin sila mula sa kanya anumang oras. "Mami, masikip," reklamo ni Luz. "Okay ka lang, Mami?" tanong ni Paz. Napansin ang mga luha sa kanyang mga mata. "Mahal na mahal ko kayo," sabi lang niya. Ang kanyang boses ay basag. Mahal na mahal. Sa gabing iyon, hindi siya natulog. Umupo siya sa tabi ng kama ng kambal. Pinagmamasdan ang kanilang mga payapang muka habang natutulog. Ang bawat paghinga nila ay isang paalala kung ano ang maaaring mawala sa kanya. Paano siya lalaban? Siya ay isang simpleng doktora lamang. Sila ang mga Elizalde. Sila ang may-ari ng batas. Sila ang may-ari ng mundo. Ang kanyang isip ay naglakbay sa lahat ng posibleng solusyon, ngunit lahat ay patungo sa isang pader. Walang paraan. Wala siyang pera para sa pinakamagaling na abogado. Wala siyang impluwensya. Wala siyang kapangyarihan. Lahat ay nawala. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga balikat
Sa bigat ng pagkatalo, inilagay nila siya sa isang sulok kung saan wala siyang pagpipilian. O marahil, mayroon pang isa. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot, ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Kung hindi niya sila kayang labanan sa kanilang mundo, iiwasan niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang nag-iisang pinsan na nakatira sa probinsya sa isang maliit at malayong baryo sa Bicol. Isang lugar na hindi mararating ng kapangyarihan ng mga Elizalde. Ate Rosa, sabi niya, sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Ako to, si Thea, pwede ba? Pwede ba kaming pumunta dyan ng mga bata? Bukas na bukas din. Kailangan naming umalis dito. Habang kausap niya ang kanyang pinsan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga anak na natutulog. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na isinilang mula sa purong takot at pag-ibig ng isang ina. Tatakas sila. Aalis sila sa gitna ng gabi. Mag-iiwan sila ng walang bakas. Pupunta sila sa isang lugar kung saan hindi sila kailanman mahahanap. Ito na lang ang tanging paraan para protektahan ang kanyang pamilya. Ito na lang ang natitirang sandata ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang mga salita ni Ramon ay tumagos sa pandinig ni Miguel na parang yelo. Sa opisina po ng chairman, sir, kay Doña Isabela, ibinaba niya ang tawag. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay biglang wala ng lasa. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pagkalito ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at nakakapasong katiyakan. Nilinlang siya. Nilinlang silang dalawa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at bumalik sa Elizalde Tower. Gabi na at halos wala ng tao sa gusali. Ang bawat hakbang niya ay umuulit sa tahimik na pasilyo. Hindi siya pumunta sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa pinakatuktok na palapag, ang teritoryo ng kanyang lola. Gamit ang kanyang master keycard, binuksan niya ang malaking pinto na gawa sa nara. Ang opisina ni Doña Isabela ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana. Ang amoy ng mga orchid at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Ito ang amoy ng kapangyarihan. Ngayon, para sa kanya, ito ang amoy ng kasinungalingan. Hindi niya binuksan ang ilaw. Alam niya kung saan pupunta. Ang antigong lamesa sa gitna ng silid. Ang lamesang naging saksi sa hindi mabilang na mga desisyon na humubog sa kanilang imperyo. Sinubukan niyang buksan ang mga drawer. Lahat ay nakalock. Isang galit na hindi niya pa naramdaman dati ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi na siya nagdalawang isip. Ginamit niya ang bigat ng isang paperweight na gawa sa marmol at pwersahang sinira ang lock ng isang partikular na drawer. Ang pribadong drawer na palagi niyang nakikitang isinasara ng kanyang lola. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang folder. Ang pangalan ni Althea Reyes ay nakasulat dito. Binuksan niya ito. Ang unang papel sa itaas ay isang kopya ng legal notice na ipinadala kay Althea. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanya. Sole custody, financial incapability. Ang mga ito ay sandata, hindi mga legal na termino. Mga sandatang idinisenyo para durugin ang isang tao, ngunit hindi yun ang pinakamasakit. Sa ilalim nito, may isa pang papel, mas luma. Ang sulatan ay bahagyang naninilaw na. Ang tinta ay medyo kumupas na. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay mula sa isang maikling liham na iniwan ni Althea sa kanyang kama noong umagang yon. 4 na taon na ang nakalipas. Binasa niya ang mga salita. Mga salitang simple, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may pag-asa. Miguel, hindi ko alam kung maaalala mo pa ako, pero kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin.
Isang bagay na magpapabago sa lahat. Buntis ako. Ang huling dalawang salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Napaurong siya, napasandal sa lamesa. Buntis ako. Sinubukan niyang sabihin sa kanya, sinubukan niya. At ang sulat na ito, itinago ito sa kanya. Napakagaling mo talagang manira ng gamit, apo. Ang malamig na boses ay nagmula sa may pinto. Doon, nakatayo si Doña Isabela, nakasuot ng isang silk na roba. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi siya natinag. Sa halip itinaas ni Miguel ang naninilaw na sulat. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Bakit ninyo ito ginawa? Ginawa ko ang dapat gawin, sagot ng matanda. Naglalakad papasok. Para protektahan ka. Para protektahan ang pamilyang ito mula sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali? Napasigaw si Miguel. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Ang mga anak ko? Isang pagkakamali. Si Althea? Isang pagkakamali. Isang ordinaryong doktora na walang pangalan? Oo, isang pagkakamali na maaaring sumira sa lahat ng ating pinaghirapan. Nilapitan siya ni Miguel. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila kayang sunugin ng buong gusali. Hindi. Ang pagkakamali ay ang magtiwala sa inyo. Ang pagkakamali ay ang hayaan kayong kontrolin ang buhay ko. Iwinasiwas niya ang dalawang sulat sa harapan nito. Pinaniwala ninyo akong iniwan niya ako. Pinaniwala ninyo akong ayaw niya sa akin. Nilason ninyo ang isip ko laban sa kanya. 4 na taon, Lola. 4 na taon ng buhay ng mga anak ko ang ninakaw ninyo sa akin. Ginawa ko yun para sa'yo. Giit ni Doña Isabela. Hindi! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nabasag sa sakit at galit. Ginawa ninyo iyon para sa sarili ninyo. Para sa pangalan. Para sa pera. Sinira ninyo ang buhay ko, Lola. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang pagkabigla sa mga mata ng kanyang lola. Ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na katigasan. Kung yan ang paniniwala mo, bahala ka. Ngunit sa huli, magpapasalamat ka rin sa akin. Umiling si Miguel. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Hindi, tapos na ako. Tinalikuran niya ito. Simula ngayon, huwag na huwag ninyong pakikialaman ang pamilya ko. Anong pamilya? Mapanghamak na tanong ng matanda. Ang babaeng iyon na walang ginawa kundi bigyan ka ng problema? Humarap muli si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ng kanyang lola. Sila ang pamilya ko, si Althea, si Luz at si Paz. At kung kailangan kong talikuran ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kamay sa buong opisina, sa buong gusali. Para sa kanila gagawin ko, ipaglalaban ko sila, kahit pa ang kailangan kong labanan ay kayo. Tumalikod na siya at naglakad palabas. Ngunit bago pa siya makalayo, nagring ang kanyang cellphone. Si Lena, ang assistant ni Althea. Sir Miguel! Narinig niyang sabi nito. Ang boses ay nagpapanik. Si Ma'am Althea po. Umalis po siya. Dala niya ang mga bata. Sabi niya, pupunta daw sila sa probinsya. Hindi ko po siya mapigilan. Ang dugo ni Miguel ay tila nagyelo. Tumatakas siya. Dahil sa sulat. Dahil sa kasinungalingan. Dahil sa takot. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng gusali. Hindi na pinansin ang mga tawag ng security. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito sa gabi. Ang ulan ay biglang nagsimulang bumuhos na parang nakikisabay sa gulo sa kanyang dibdib. Idinayal niya ang numero ni Althea habang ang isang kamay ay nasa manibela. Nagring ito at nagring at nang akala niya ay hindi na nito sasagutin. Hello. Ang boses ni Althea ay mahina, basag, at nasa likuran nito ay maririnig ang ugong ng isang bus. Nasa terminal na siya.
Thea, huwag kang umalis. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nakikipagsabayan sa lakas ng ulan at sa kulog. Pakinggan mo ako. Huwag kang sumakay sa bus na iyan. Huli na ang lahat, Miguel. Tapos na. Sagot nito, ang boses ay walang buhay. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Papunta na ako. Mag-uusap tayo. Mali ang lahat ng iniisip mo. Nagmamaneho siya na parang baliw sa madulas na kalsada. Ang kanyang puso ay kumakarera. Kailangan niyang sabihin, kailangan nitong malaman. Ang nag-iisang katotohanan na natitira sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Minahal kita. Thea, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging isang desperadong bulong, puno ng 4 na taon ng pagsisisi at pag-ibig na hindi nasabi. Noon pa man. Minahal kita, Thea. Noon pa man. Ang mga salita ay tumagos sa ingay ng terminal, sa lakas ng ulan, at sa pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Ngunit hindi niya ito pinaniwalaan, hindi na. Ang mga matatamis na salita ay naging lason na para sa kanya. Huwag kang magsinungaling, Miguel, sagot niya sa telepono. Ang kanyang boses ay walang buhay. Tapos na tayo. Ibinaba na sana niya ang tawag nang marinig niya ang sigaw nito, mas malakas, mas desperado. Huwag! Thea, parating na ako. At pagkatapos ay nawala na ang linya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang waiting shed sa terminal ng bus. Ang hangin ay malamig at basa. Si Luz at Paz ay nakaupo sa isang plastik na upuan sa tabi niya. Parehong inaantok at medyo takot sa ingay at gulo ng paligid. Ang bus na papuntang Bicol ay nagsisimula ng magsakay ng mga pasahero. Ito na. Ilang hakbang na lang. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Ang mga huling salita ni Miguel, gaano man kasinungaling ang mga yon, ay tila isang kadenang pumipigil sa kanya. Bigla, isang sasakyan ang humarurot at huminto nang biglaan sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw nito ay tumatama sa kanila na para bang isang spotlight sa gitna ng entablado. Bumukas ang pinto at mula sa rumaragasang ulan, lumabas si Miguel. Hindi ito ang Miguel Elizalde na CEO. Ang kanyang buhok ay basang-basa at magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot at nabahiran ng putik. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa kailanman nakita ni Althea sa kanya. Purong, walang halong desperasyon. Tumakbo siya palapit sa kanila. Hindi alintana ang mga taong napapatingin. Huminto siya sa harapan ni Althea, humihingal. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok at mukha. Huwag, sabi lang niya. Ang kanyang boses ay basag sa pagod at pagmamakaawa. Huwag kang umalis. Wala ka nang dapat sabihin. Miguel, malamig na sagot ni Althea, hinaharangan ng kanyang mga anak gamit ang kanyang katawan. Alam ko na ang lahat. Ang fiancé mo. Ang plano ninyo ng lola mo. Hindi, giit ni Miguel. Hindi mo alam. Nilinlang ka niya, Thea. Nilinlang niya tayong pareho. May kinuha siya mula sa panloob na bulsa ng kanyang nababasang suit. Isang papel. Isang luma at naninilaw na papel na tila babasagin na anumang oras. Inabot niya ito kay Althea. Ano yan? Tanong niya. Umiiwas. Basahin mo. Pakiusap ni Miguel. Pakiusap. Basahin mo. Nag-aalangan. Kinuha niya ito. At sa sandaling mahawakan niya ang papel, sa sandaling makita niya ang sulat kamay, ang mundo niya ay huminto. Ang sulat kamay niya. Ang mga salitang isinulat niya 4 na taon na ang nakalipas, puno ng takot at kaunting pag-asa. Miguel, hindi ko alam kung maaalala mo pa ako, pero kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin, isang bagay na magpapabago sa lahat. Buntis ako. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa mga luhang biglang bumuhos. Napatingala siya kay Miguel. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Saan? Saan mo ito nakuha? Itinago niya, sabi ni Miguel.
Ang galit ay bumalik sa kanyang boses. Itinago niya ito sa akin sa loob ng 4 na taon, kasama ng legal notice na ipinadala niya sa'yo. Plinano niya ang lahat, Thea. Ang pag-uusap ninyo sa coffee shop, ang mga kasinungalingan tungkol kay Anastasia, ang lahat ng yon ay laro niya. Ikinuwento niya ang lahat, ang paghaharap nila ng kanyang lola, ang pagdiskubre niya sa mga sulat, ang kanyang huling deklarasyon na sina Althea at ang mga bata, ang kanyang pamilya. Sinabi ko sa kanya na tatalikuran ko ang lahat para sa inyo, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang mga braso. At gagawin ko, Thea, maniwala ka sa akin, hindi ko alam. Kung nalaman ko lang, hinding-hindi kita hahayaang mawala. Ang bawat salita ay isang martilyong sumisira sa pader na itinayo ni Althea. Ang bawat katotohanan ay isang liwanag na tumatagos sa dilim ng kanyang sakit. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang manloloko. Siya ay isang biktima rin. Tulad niya, ang bigat ng 4 na taon, ang kalungkutan, ang pag-iisa, ang galit ay biglang bumagsak sa kanya. Ang lakas na nagpatayo sa kanya ay biglang nawala. Napahagulhol siya, hindi na napigilan ang sakit na matagal na niyang kinimkim. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit, hinahayaan siyang umiyak sa kanyang dibdib, habang ang ulan ay bumubuhos sa kanilang paligid na parang sariling mga luha ng langit. Ang biyahe pabalik sa apartment ay tahimik. Si Luz at Paz, na pagod na sa lahat ng nangyari, ay mahimbing na natutulog sa likod, binalutan ng mamahaling suit jacket ni Miguel. Si Althea ay nakatingin lang sa bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Ang kanyang isip ay blangko, ang kanyang puso ay pagod. Ngunit sa ilalim ng pagod, may isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol. Ginhawa. Pagdating nila sa apartment, binuhat ni Miguel si Paz, habang kinalong naman ni Althea si Luz. Tahimik silang umakyat. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Miguel sa kanyang tahanan hindi bilang isang bisita o isang kaaway, kundi bilang isang kasama. Maingat niyang inihiga si Paz sa kama at pagkatapos ay tinulungan si Althea kay Luz. Pinagmasdan nila ang kanilang mga natutulog na anak, ang kanilang mga mukha ay payapa at inosente. Sa sandaling iyon, hindi sila 2 taong pinaghiwalay ng mundo. Sila ay 2 magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Magpapahinga na kami, mahinang sabi ni Althea, handa nang tapusin ang gabi. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Miguel na nakatayo sa gitna ng maliit na sala. At pagkatapos, sa isang kilos na hindi niya inaasahan, dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Miguel, anong ginagawa mo? Tumayo ka, sabi niya, nagugulat. Ngunit hindi ito gumalaw. Mula sa kanyang pagkakasalampak sa sahig, tumingala ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pagmamahal, at isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, pagsuko. Tapos na akong makipag-away, Thea, sabi nito. Ang kanyang boses ay isang bulong. Tapos na akong gumamit ng pera at kapangyarihan. Wala akong ibang maiaalok sa'yo, kundi ang sarili ko. Isang sirang tao na gustong bumawi. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Althea, patungo sa silid kung saan natutulog ang kanilang mga anak. Hayaan ninyong bumawi ako. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nabasag. Hayaan ninyong maging pamilya tayo. Hindi sumagot si Althea. Ang tanging nagawa niya ay tumayo roon, habang ang mga luhang hindi na niya napigilan ay muling dumaloy. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pag-asang matagal na niyang inakalang patay na. 6 na buwan ang lumipas, ang umaga ay nagsisimula na ngayon hindi sa nakabibinging katahimikan, kundi sa isang masayang kaguluhan. Paz, bilisan mo, iiwanan ka na ng school bus. Sigaw ni Althea mula sa kusina habang naglalagay ng pancake sa mga plato. Si Luz po kasi, Mami,
Tinatago yung medyas ko. Reklamo ni Paz mula sa sala. Hindi baka kinain ng aso. Sagot ni Luz na sinundan ng isang malakas na halakhak. Isang pamilyar na buntong hininga ang narinig ni Althea mula sa likuran niya, sinundan ng isang mainit na yakap mula sa baywang. Hayaan mo na, ako na ang bahala sa kanila. Bulong ni Miguel sa kanyang tainga, bago siya hinalikan sa pisngi. Pinanood ni Althea habang naglalakad si Miguel patungo sa sala. Suot ang isang simpleng t-shirt at shorts na may apron pa na may cartoon character. Ang CEO ng Elizalde Holdings na dating nagpapatakbo ng mga board meeting ay isa na ngayong eksperto sa paghahanap ng nawawalang medyas. Hindi na siya ang CEO. Pansamantala siyang bumaba sa kanyang posisyon. Ipinasa ang pang-araw-araw na operasyon sa iba para sa isang bagay na mas mahalaga para sa kanila. Hindi sila nakatira sa isang mansyon sa Forbes Park. Matapos ang gabing iyon, sa terminal ng bus, nagkasundo sila sa isang bagay. Magsisimula sila sa isang lugar na neutral, isang lugar na kanila. Nakahanap sila ng isang bahay sa isang tahimik na subdivision, sapat na malaki para sa kanilang apat. May maliit na hardin sa likod, ngunit sapat na simple para maramdaman pa rin nilang tahanan. Ang paggaling ay hindi naging madali. May mga araw na ang anino ng nakaraan ay bumabalik. May mga pagkakataon na ang takot at pagdududa ay sinusubukan muling pumasok sa puso ni Althea. Ngunit sa bawat pagkakataon na yon, naroon si Miguel. Hindi na siya gumagamit ng pera o kapangyarihan. Sa halip, gumagamit siya ng isang bagay na mas malakas, pasensya. Nakikinig siya. Tinutulungan niya si Althea sa klinika. Siya ang naghahatid at sumusundo sa mga bata. Ipinakita niya, hindi sa salita, kundi sa gawa, na ang kanyang pangako ay totoo. Ayan, nakita ko na. Masayang sigaw ni Miguel. Itinaas ang isang maliit na puting medyas na tila isang tropeo. Nasa ilalim lang ng sofa. Maya-maya, sabay-sabay na silang kumakain ng almusal. Ang dating tahimik na mesa ni Althea ay puno na ngayon ng tawanan, kwentuhan, at paminsan-minsang pagtapon ng pagkain. Daddy, pwede ba tayong pumunta sa park mamaya? Tanong ni Luz. Puno ng pancake ang bibig. Oo naman anak, sagot ni Miguel. Pinupunasan ang gilid ng bibig nito. Pagkatapos ng trabaho ni Mommy. Ang salitang daddy ay natural nang lumalabas sa bibig ng kambal. At sa bawat pagbigkas nito, nakikita ni Althea ang isang espesyal na kislap sa mga mata ni Miguel. Isang kislap ng pasasalamat at purong kaligayahan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya sa mesa, naramdaman ni Miguel ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ang buhay na ito, ang amoy ng pancake, ang ingay ng mga bata, ang pagod sa paghahanap ng medyas. Ito ang tunay na yaman. Maya-maya, nagring ang kanyang cellphone, isang pamilyar na numero. Tumahimik ang lahat sa mesa. Sagutin mo, mahinang sabi ni Althea. Isang tingin ng suporta ang nasa kanyang mga mata. Tumango si Miguel at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Lola? Miguel! Ang boses sa kabilang linya ay matanda na. Hindi na kasing tigas ng dati. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Kayo. Mula noong gabing iyon ng paghaharap, isang malaking pader ang namagitan sa kanila. Hindi na siya diniktahan nito. Hindi na rin niya ito nilabaanan. Ang tanging mayroon ay isang magalang ngunit malayong distansya. Maayos kami, Lola. Masaya. Simpleng sagot ni Miguel. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Tumingin siya kay Althea at ngumiti ito sa kanya. Mabuti kung ganoon, sabi ng matanda. Ang mga bata, malusog ba sila? Opo, malulusog sila. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Miguel ang isang mahinang buntong hininga. Sige, iyon lang. Ingat kayo.
Ibinaba na nito ang tawag. Alam ni Miguel na iyon ang paraan ng kanyang lola para humingi ng tawad. Marahil, balang araw, ang pader sa pagitan nila ay guguho rin. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang pamilyang nasa harapan niya. Bumalik siya sa mesa. "Sino yun, Daddy?" tanong ni Paz. "Si Lola Great," sagot niya. Ginulo ang buhok nito. "Nangungumusta lang. Hapon na." Ang araw ay malapit ng lumubog, nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakaupo sina Althea at Miguel sa isang bench sa park, pinapanood ang kambal na masayang naglalaro sa swing. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga daliri ay magkapulupot. Isang komportableng katahimikan ang namamagitan sa kanila. "Hindi ko inakala na posible ito," mahinang sabi ni Althea. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. "Ako rin," sagot niya. Hinigpitan ang hawak sa kamay nito. "Akala ko dati, ang pag-ibig ay tungkol sa mga malalaking bagay, mga grand gesture, mga yate, mga imperyo." Tumingin siya sa mga anak nila na ngayon ay naghahabulan sa damuhan, ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin. Pero hindi pala. Nagpatuloy siya. Ito pala iyon, ang paghahanap ng nawawalang medyas, ang pagpunas ng sirap sa pisngi, ang panonood sa kanila habang naglalaro. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pag-ibig na mas malalim at mas totoo kaysa sa anumang pagnanasa. Ang pag-ibig pala ay kapayapaan. Ngumiti si Althea, isang tunay at payapang namuang ngiti. Ang mga sugat ay hindi pa rin tuluyang nawala, ngunit naging mga pilat na sila, mga paalala hindi ng sakit, kundi ng lakas at ng isang pag-ibig na kayang pagalingin ang lahat. Wala silang perpektong fairy tale na kasal. Ang kanilang simula ay isang bagyo ng kasinungalingan at sakit. Ngunit ang kanilang wakas, hindi. Hindi pa ito ang wakas. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. "Handa na ako para sa habang buhay kasama ka." Tumingin si Althea sa kanya, pagkatapos ay sa kanilang mga anak, at pagkatapos ay sa papalubog na araw. Naramdaman niya ang isang kaligayahan na pumuno sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. "Tayo rin," bulong niya. "Nagsisimula pa lang tayo." At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, natagpuan nila ang kanilang bagong simula. Isang simula na binuo hindi sa mga pangako ng isang perpektong mundo, kundi sa katotohanan ng isang hindi perpektong pag-ibig na nagtagumpay laban sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama sina Althea, Miguel, Luz at Paz. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata ay isang piraso ng puso, isang pagdanas ng kanilang sakit, kanilang kilig, at kanilang tagumpay. Sana, ang kwento ni na Althea at Miguel ay nag-iwan sa inyo ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong simula, kundi sa tapang na bumangon mula sa bawat pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pamilya ay isang pagpiling ginagawa natin araw-araw. At sa gitna ng pinakamadilim na bagyo, laging may liwanag ng pag-asa. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Nais ko sanang mabasa ang inyong mga saloobin. I-comment lamang sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan ang paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod na kwento, nagmamahal, Kwentong Pag-ibig PH.